So, share ko lang, no? Dito tayo ngayon sa Cafe Nero sa Exeter para pag-usapan ang buhay ni Lex. Pag-usapan ang bakasyon ni Lex sa Pilipinas. Pagchismisan natin ang buhay ni Lex. Okay? Simulan na natin. Pakilala ka muna. Hi, I'm Larry Manares from Marikina, working as a theater nurse here in Exeter, Devon. So, ano mga katanungan mo? Okay, sige. Sex or chocolates? Okay. So, ang basically, ang tanong ko lang, kasi diba kakauwi mo lang galing Pilipinas, diba? Nagbakasyon ka. Kamusta naman ang Pilipinas ngayon? May mga nagbago ba? Di ba taga Marikina ka? Parehas tayo Marikina eh. Kamusta ang Manila? Kamusta ang Marikina? Okay naman? Ang dami yung pagbabago, bro. Mga bilihin, nagmahal rin talaga. Mahal. Nagmahal. Nanibago ko kasi, syempre, dito malamig. Doon pag November, mainit ng konti pero okay na rin. Buti bumili ako ng Jisoo Life. Nakatulong sa Nagyabang ko pa ng Jisoo Life. nakatulong sa mainit na panahon. Yan. Kasi doon parang mapapa-aircon ka talaga eh. Sobrang init eh. Ilang taong ka dito? 1 year and na ako. June, July, August, September, October, November. 1 year and 6 months na rin. Ito. Nag-grocery ka rin ba doon? Oo, nag-grocery. Kamusta naman ang presyo ng mga grocery, yung mga bilihin sa grocery? Okay naman? O pakiramdam mo, in the span of a year, roughly a year and a half, may nagbago pa sa bilihin? Nagmahal ba? O may mga discounts? O kung ano man? Kamusta? So, yun nga, nag-grocery rin ako. In a span of 1 year and 6 months, nadagdagan ng konti talaga yung presyo ng mga bilihin. And then, yun nga, bumili ako mga sinigang mix, bagoong, mga cheese, mga dilata. Eden. Sarap nga eh. Yun yung ginamit sa macaroni. In-explain mo pa sa macaroni. Okay. So, yun nga, napapansin ko, habang tumatagal, tumataas rin talaga presyo. Hindi lang dito tumaas presyo, pati rin sa atin. Ang kinaiba lang, may mga bagay doon na mas mura na mabibili mo lang sa Pilipinas na napakamahal talaga dito. May tanong ako. Pakiramdam mo ba, syempre, naka 1 year ka na rin dito eh, a year and a half. Pakiramdam mo ba pagbalik mo doon parang, syempre, first time mo lang din bang mawalay sa parents mo. Feeling mo ba parang artista ka? feeling mo ba lahat ng attention binibigay nila ngayon sa'yo? Somewhat rin. Siyempre, na-miss nila ako. Tapos, may mga pinsan rin ako. Mga pinsan ko, kakarating ko lang. Ang daming kwentong gustong tanong sa akin. Experience ko sa isang bansa. Yung nag-Turkey tayo, nagtanong sila. Nakwento ko nga yung emergency landing natin eh. Mangha sila sa sa hot air balloon. Ako rin naman, sabi ko pag makaibang bansa kayo, punta rin tayo. Ang pinaka napansin ko talaga na nagmahal, yung sine, bro. Ay, oo nga, nasabi mo. Noong time na yon, Sino before? sabihin natin before umalis ako, nasa 250 pa. 250. 250. Umalis ka, magkano, bro? Umalis ako, nasa magkakatanda. 100 plus pa yun, di ba? Nasa parang 170. 170, 180. Tatandaan ko pa yun. Sabay tayo. Nanonood pa kasi tayo movie nun before ka umalis eh. So, nung umalis naman ako, 250 natatandaan ko, 250, 270. Tapos Nung regular upuan lang yan. regular pa na upuan yan. Ngayon pagbalik ko, grabe, almost 400 na. Totoo? Regular na upuan pa lang yun, ha? Parang presyo na ng Lazy Boy dati. Lazy Boy dati, yun nga. Hindi pa ako naka-experience sa Lazy Boy dati. Magkano pa kaya yun ngayon? Kung itatry natin, mas mahal pa. Pero presyo katulad na dito. Kaya nga.
kailangan talaga habang tumatagal, tumataas rin talaga sweldo mo to keep up with the expenses talaga, di ba? Ito, okay. Siguro last question na natin to, no? Para magano naman yung mga viewers natin, para kung may mga gusto silang itanong, message sila tayo, mag-comment down below sila, then pwede nating pag-usapan ulit, di ba? So anong ma-advise mo sa mga future na gustong magbakasyon sa Pilipinas? Siyempre, pumunta ka ng Manila, pumunta ka rin ng Cebu. In general, anong ma-advise mo sa kanila sa mga gustong bumalik para magbakasyon lang, let's say a month? Ang masasabi ko lang talaga, mahal na yung flight ticket mo papunta na back and forth. Mag-ipon ka rin talaga sa gagastusin mo ng pagpunta mo sa Pilipinas kasi hindi lang naman parang pagpunta mo doon, palagi ka lang sa bahay. Gusto mo rin ma-experience yung mag-ikot-ikot ka. May libre mo yung Magulang mo, mga kapatid mo para ipakita sa kanila na you value rin kasi nandito ka rin naman nagtatrabaho para sa family mo, 'di ba? Yun nga. Mag-ipon before ka pumunta. Sabihin nating pinakamababa mo nasa 800 to 1,000. Paano kung lavish pa yung gusto mong ibigay sa kanila? So, mas mahal. Abot ka 1,500 to 2,000, di ba? So, anong masasabi mo, magkano ang dapat nilang ihanda pagka hindi naman sila, yung tipong hindi naman laging manlilibre, yung tipong parang every now and then kakain kayo sa labas, lalabas kayo, ganyan, naman, magkano ang dapat nilang ihanda kasama na yung flight? Sabihin natin, depende rin kasi yan kung anong flight kung anong airlines kukunin mo. Sige, wala na lang flight. Pwede naman natin example. For example, low-end na flight, makakakuha ka ng tig 500. Back and forth na yan. Ang high-end, aabot ka ng 1,000 back and forth. Kung gusto naman may space talaga, doon ka na sa comfortability mo na nasa 800 to 1,000. Pero kung gusto mo lang talaga po umuwi ka agad na hindi ka masyado mag-expense, doon ka na sa 500, di ba? So magkano in general ang dapat nilang ihanda? Sa flight, sabihin natin 500 to 1,000. Depende pa yan kung kailan ka magbo-book, di ba? Siyempre yung gastos na rin doon. So, 500 to 1,000 sa flight sa tayo. Then kung gusto mo mag-restaurant araw-araw, kuwari once a day, mag-posh restaurant kayo. Sabihin natin ang posh restaurant, 4 na tao kayo, abot kayo ng 2,000 pesos. Kung dalawa, nasa 1,500, ganyan. Maghanda ka na lang ng mga parang 2,500 ba, daily. Na posh restaurant, 4 na tao, pwede na yan. 2,500, wala pa dyan yung airport, yung bayad sa Wala pa yung bayad. Kasama na yung bayad sa flight. Wala pang bayad. In pounds ba to? Yung 2,500 na sinasabi ko sa daily yan na pesos Siguro sabi natin magkano in pounds ang dapat nila In pounds. inaman kasama yung flight. Sabihin natin mga 2,500 ganyan, 2,000 to 2,500. Depende rin talaga sa gastos mo So 2,000 to 2,500. Okay na yan. Okay na yan. May pocket money ka na, may panlibre ka pa, may flight ka pa. Thank you. Diba? Thank you. Okay. So sa mga gustong magtanong or may mga gusto kayong alamin na kung kamusta ba ang buhay sa Pilipinas, no? Mag-comment ka na lang dito sa video na to para matanong natin kay Lex. Okay lang ba sa'yo yun? Okay, sige. Thank you. Cheers! Sige bro. Thank you.